Hi, good morning. Welcome to my YouTube channel. For today's vlog, bali pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba ako nag-start mag-work as a seafarer. Kung may age limit ba sa barko, ano yung kursong natapos ko, at ano yung mga naging working experience ko sa Pilipinas. So, for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ba nag-start yung journey ko as a seafarer. So, let's start. So, ito na nga. So, hindi ako nakatapos ng hotel and restaurant management kasi more on mga ka-work ko is nakagraduate ng ganong course, and then nakagraduate din sila ng sa cruise ship management, something like that. Bale, late na akong nakapagbarko at the age of 32, 33. Ganyan. And then, share ko sa inyo, paano nga ba ako nakapag-work? Actually, before ako nagbabarko, nag-work ako sa SM, Robinsons, and Ayala Malls as a roving supervisor ng isang brand ng shoes. Naging roving supervisor ako. So, Luzon, Visayas, Mindanao, nationwide yung hawak ko. So, during that time, nagta-travel ako dito sa Pilipinas. Parang naisip ko, parang gusto ko ring magtrabaho overseas. Parang gusto ko ring ma-experience na mag-abroad. Kasi palagi rin naman akong malayo sa family ko. So, nanood lang ako sa YouTube. Then, nagtanong-tanong ako. Nag-research ako. Kailangan ko pa bang mag-aral pagkatapos ng 4 years para makapag-work ako sa barko. So, ayun, a good thing is, napadaan ako sa UN, and then, may nagbibigay ng mga, parang mga, ang tawag dito, yung leaflets, yung parang mga ini-endorse nila yung school. And then, nagtanong ako, sabi ko, para saan to? Yung UN is maraming agency na mga nagsisiman, yon. And then, isa siyang school, under siya ng Magsaysay, which is Magsaysay is yung agency ko ngayon. So, ngayon, itong si Magsaysay, may school siya, Mika ang pangalan niya. So, nag-offer sila ng culinary, F&B, and housekeeping. So, inisip ko, ano ba yung madali? Kasi parang late na 30 plus na ako that time. So, naisip ko, sabi ko, yung madali na lang, yung kakayanin ko. So, akala ko madali lang, pero hindi rin pala ganun kadali. So, yon, napili ko yung housekeeping course. So, nag-inquire ako, and then tinanong ko kung magkano yung tuition. So, gagawa na lang ako ng ibang vlog kung paano naman ako nag-start dun sa nakapag-enroll at nag-aral sa Mika. So, yun na nga. So, nakapag-aral na ako sa Mika, and then, nakagraduate ako. Umabot din ako ng almost 1 year, which is 6 months lang naman dapat. 1 year, kasama na yung OJT ko. So, ang binayaran ko nun is, nasa 50,000 something. Lahat-lahat na yon sa tuition ko, ganon. Pero marami ka talagang matututunan, and 80% yung guaranteed na makakapagtrabaho ka sa cruise ship. Kasi yung 20% is nasa sayo yon kung maipapasa mo yung mga fleet interview. So, yon, pag-uusapan din natin yon sa other vlog ko. So, eto na nga. Nag-OJT ako sa hotel na recommend ni Mika. And then, doon nagkaroon na ako ng experience sa almost 3 months yata kaming nag-OJT. So, sa 3 months, marami na kaming natutunan. And then, after that, graduate ako. Naging top-notcher pa ako. And then, after that, naghanap na ako ng work. Natanggap naman ako kasi nakapag-aral ako sa Mika. It means na maganda yung school, as in talagang
more on sa cruise ship, more on communication, hindi ka maku-culture shock, lahat itinuturo nila. And then puro English din yung mga conversation kasi more on English naman kasi talaga sa barko, bawal magtagalog. So, yun lang. And then after that, nakakuha na ako ng experience ng almost 1 year sa Ascot Residence. Naging room attendant ako. Okay din naman, maganda rin yung sahod. May mga service charge din, may mga tip. And then talagang, ayun na, nag-start na yung journey ko. And then, sa half ng contract ko, nag-apply na rin ako sa Magsaysay, which is nirecommend ako ni Magsaysay kasi nga nakapag-aral ako at nakagraduate ako sa school nila. So, ayun, natanggap naman ako, nakapasa ako sa mga fleet interview. Yung una, hindi ako natanggap kasi kulang pa yung working experience ko. Parang 3 months pa lang, nagmamadali ako masyado. So, dapat mga at least 1 year. So, ayun, kasi nga, para pag sinalang ka na doon, hindi ka na mahihirapan. May reason din naman sila. And then yun guys, ayun na, doon lang naman siya nag-start. And then, nag-process na ako ng papel. Kumuha na ako ng mga training. Yun, isi-separate ko rin yung video kung paano kumuha ng mga training, kung saan yung mura, and kung ano yung mga training na kinukuha. So, yun. And then, after that, nakapasa na ako. And then, naghintay na lang ako ng tawag kung kailan yung alis ko. Sad to say, naabutan pa ako ng pandemic. So, naghintay pa ako ng matapos yung pandemic. So, 2022, nakaakyat na ako ng barko. Ang una kong naging barko is Caribbean Princess. At doon ako na-hired na fleet. And then, ang first na bansang napuntahan ko is Los Angeles, California. So, yun lang. So, doon na nag-start yung journey ko. Madali lang naman. Basta, maging dedicated ka lang dun sa gusto mo. Na gusto mo talaga yung ganong work. Kasi ako, gusto ko talaga nagta-travel. So, yun lang guys. Yun lang yung may share ko sa ngayon. And then, ang next video is kagawa naman ako kung paano naman ako nag-enroll sa Mika at paano ako nakapag-aral at ano yung mga ginagawa namin nung nag-aaral pa ako doon. And isa-separate video ko din yung mga trainings na mga kinuha ko. Yun lang, and thank you for watching. Please subscribe.